sabi po sa to si Lord, ngunyan. Sunodun ta po niyo. Dahil po kita matigas po. May hapot po na ako. Ano po yan? Gabos pa po ba kita nakaka-spend time? Gabos pa po ba kita tigahanap ang presensya ni Lord? Ta si Lord po, permi po sa tong nagahalat. Amen. Permi po kitang hinahanap ni Lord. Sinasabi po ni Lord kung noaring daw ako hanapon kang aki ko. Noaring daw mabalik ang aki ko. Hinahanap po ni Lord ang pagbabalik ta sa iya. Hinahanap po ni Lord na mauhaw po kita sa iya. Arog kang inot po. Kang inot na baga pong naranasan si Lord. Tunggaro habo ta na pong maghali. Pag intiro baga po kitang puspos, habo ta na maghali. Itong paglaog ta sa kwarto, o kung saan man po ang secret place ta. Pag naranasan ta na po ang presensya ni Lord, garo habo ta na pong magbutas. Nadaay ta na pong maiisip ang palibot ta, na ay may gigibon pa ko. Ay may problema ako. Ay may tampo baga ako kiarog kaniyo. Sa presensya po ni Lord, tatawan po niya kita ng kaliwanagan, kapayapaan. Maging po, tutukdoan po kita ni Lord, na magpakumbaba, na maghagad po ng tawad. Kaya mahalagawan po na, day po talaga kita, mawaaran oras kay Lord, na kadaal daw po, hangadun ta po si Lord, na sa kadaal daw po, may time po kita para po sa secret place ta po. Amen. Bako lang po ang sa tong barkada ta ang kakatagpuon ta. Bako lang po ang mga teacher, bako lang po ang mga kaklase, kundi po tawan ta pong time. Si Lord po, na madangog po ang tigsasabi niya sa tuya, na madangog ta po ang tinig ni Lord. Kaya ang abot po, nadadangog ta pa daw po ang tinig ni Lord. Uba ka harayo na po kita. Uba ka may space na po kita kay Lord. Si Lord po, permi pong nagtataram si Lord. Permi po siyang may tigsasabi. Pero kung harayo po kita, data po yan madadangog. Sabi nga po ni Ate Jenny, kung dahil kita nagsispend time, paano ta po maaaraman kung ano ang tigsasabi sa to ni Lord. Dahil taman po yan pwedeng iasa na, ay may church man, madadangog ko man kung anong tigsasabi sa ko ni Lord. Ay may Sunday service man, may ma-preach man, kakaulayan man ako ni Lord. Dahil ta po yan iasa sa pag-prayer and fasting lang po, pag Sunday service po, kundi po, araw-araw ta pong encounteron si Lord. Araw-araw po kita nagbasa po ng Bible. Kaya po, kung may tigsasabi man po sa to si Lord, danguguntak po, dahil po kita matigas po ng puso. Takong sa sadiri talang man po talaga, dahil taman po kaya. Ang mamatigas po ng puso, saro na po dyan ay kayabangan na po yan. Piling niya sa tuya, nakaipuhan ta ang sa tuyong Diyos Ama. Kaya po, sabi po kapag may sinasabi po sa to si Lord, sundun ta talaga po. Minsan po masakit, minsan po makulog, pero po sa pagsunod ta po, magpakumbaba po kita kay Lord. Dahil po kita makamatigas, nakaya ta po. Takon sa sadiri ta po, dahil ta po talaga kaya. Sa pagmamatigas ta po kay Lord, sa pagdudunong-dunong ta po kay Lord, baka po dahil ta po namamalaya, nahuhulog na po palang kita sa patibong po kang kalaban. Baka po palang sa
Daita po dadangog ki Lord. Kala ta po tama pa ang tigigibot ta, pero sala na po palan. Kaya malagawan po, kisay po baling tinig ang tigdadangog ta. Ki Lord pa po ba? O baka po sa sadirita na, baka sa cellphone na po yan, tigpaparadangog ta. Ta kung ang tinig po ni Lord ang tigsusunod ta, may kapayapaan talaga po. Sa kapag tinig po talaga ni Lord ang tigsusunod ta, sure na sure po kita dyan. Kaya ngunyan po i-check ta po ang sa tong buhay, ang sa tong puso, kung kisay po ba ng tinig ang tigsusunod ta. Ta ang kalaban po, arug-arug po ang kalaban. Pwede pong arugon niya ang boses ni Lord. Pwede pong magpanggap ning mabuti ang kalaban. Kaya mahalaga po na kada po ginigibot ta, kada sitwasyon tigdudulog ta po kay Lord. Tango kada ko na pong nagpapanggap. Pwede pong may nahihiling kitang nagingirit-ngirit igdi, pero ang puso ko palang basag. Pwede pong may nahihiling kitang mga taong pinapat po nila ayusin da, pero dahil po palang sinda okay. Kaya mahalaga po na mag-connect talaga po kita sa puso ni Lord. Kapag nakakunik po kita sa puso ni Lord, mamamatian ta po kung ano ang namamatian kang kaibahan ta. Yeah. Pag nakakunik po kita kay Lord, ipapamati po ni Lord na ang kaibahan ta po kanang namamati. Magayon po baga pag nakaka-spend time kita. Sabi nga ni po ni Maarmi Kasubago, may hiling ta kung ano ang sitwasyon sa palibot ta. Dawa po okay kita, magabat po. Ta namamatik ta nga ni po ang palibot ta po. Nakaipuan na talaga po si Jesus. Tayaw na po kita sa end time po. Kaya habang may hinanga po kita, habang may buhay po kita, dayta na po niyo gamiton sa paggibo po ng sala. Na magkaiba po kitang takot, na maggibo po ng sala. Na dawa alakon po kita kan sa tuyang barkada. Day po talaga kita maiyo kung aram ta pong mapaparayo kita kay Lord. Pwede pong sa oras po kutang iyan, mabasa kang Bible. Sa oras kuta po iyan, ma-attend ka kuta po ning life group. Sa oras kuta po iyan, ma-attend ka po ning discipleship. Tapos tig-alo ka po kang kaklase mo or barkada mo. Naman na matambay kita, manamagala kita. Diyan ta po may hiling kung isay po ang Diyos ta. Diyan ta po may hiling kung isay ang priority ta. Ta kung isay po ang padangat ta, iyo pa nang mas tiglalaanan ta po ning oras. Kaya i-check ta po, baka po palan puro na cellphone ang kaput ta. Baka po ang permita na pong kaibahan, ang barkada ta. Sa pagsunod na po kay Lord, sa tinig niya po, sa sinasabi niya po, mahalaga po na magpabasag po kita ng puso. Tamagayunan po, baga, iyo po masakit po, pagtigbabasag, makulog. Pero po kung kay Lord na po yan ipapabuo, magkakaigwa po kita ng kapayapaan, maging kapahingahan po. Ipabasag ta po ang pride ta. Ipabasag ta po ang kayabangan ta. Nasa pagsunod ta po kay Lord sa tinig niya, sa sinasabi niya po, bako po ang sadiri ta ang masusunod. Bako po ang kagustuhan ta ang masusunod. Kundi po kay Lord. Si Lord po ang dapat ang itaas.
Nasabi nga ni po, day ko po natanda ko anong verse, chapter po, pero sabi po sa Bible, ang mga ginigibot ako araw-aldaw, ang ginigibot ako sa kapwa ta, gibuon ta po ini, nagaro ki Lord ta po ginigibo. Kaya mahalagaan po, na ang tigigibot ta sa kapwa ta, sa pamilya ta, sa barkada ta, ay ito pong nalulugod po si Lord. Kapag tigigibuhan ta po sa tong kapwa, ning masama po, ning tigukutsa ta po, tingingiriritan, tigbabasang-basang lang po, pero si Lord na po man kan ang nakupulugan ta. Kaya po mahalaga po na magpalit talaga po kita sa Holy Spirit kung ano po ang gigibuon ta araw-aldaw. Tabaka ibang espiritu na po pala ang nagahari sa buhay ta. Baka kalaswaan na po yan. Baka kayabangan na po pala niyan. Baka po palang puro na hambog ang nagmamana sa buhay ta. Kaya mahalaga po sa pagpabasag ta po kay Lord, isurrender ta na po talaga itong tunay kong surrender. Na pag sinabi pong sinurrender ta na kay Lord, daita na po yan iisipon, itatao ta na po yan kay Lord, na si Lord na po kayo ang bahala mag-handle. Pag tig-surrender ta po, ang mga bagay na nasasakitan po kitang buknasan, kay Lord po kita mag-focus, magkaigwa po kitang dove eyes po kay Lord. Nahagadon ta po kay Lord. Ang puso po na masinunod-sunod sa iya. Tasabi nga ni po sa Kawikaan 3, verse 5 to 6, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangahan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Iyan po, day po kita magtiwala sa sadiri talang ng kakayahan. Tagabus man po talaga halik kay Lord. Day po kita magyabang. Day ta po ipagmayabang kung ano po kita ngunyan. Kung nasaan po kitang estado ngunyan. Tadahil lang po iyan sa biyaya ng Panginoon. Sa pagranita po kay Lord, magpakatotoo lang po kita. Dahil man po kay puwan ni Lord Ning, ay matibayon. Gusto ko ni, papadalaton ko ni tamatibayon ni. Bako pong araw kayan si Lord. Gusto po ni Lord na pirmi po kita magpakatotoo sa iya. Kita po kung naghahambog po kita, nahihiling po yan ni Lord. Kung nagpapanggap po kita, nahihiling po yan ni Lord. Taan tunay sa naman pong nakakaarang pagkatao ta ay si Jesus po. Bako pa ang barkada ta, bako ang pamilya ta. Dawa po, iyo po yan ang pirmi mong kaibahan. Magklase, iyo yan ang pirmi mong kaibahan. Sa laog kang harong ang pamilya mo, pirmi mong kaibahan. Day ka po nindalubusan bistado. Di ba kita po, day taman po, gabos na yung istorya sa magurang taan nangyayari sa araw-aldaw. Dahil man po tawling ini ang pirmitang kaibahan, arang ta na gabos na nangyayari sa iya. Minsan po, dawa pirmita po yung kaibahan. Dahil ta po palan aram ang buong istorya. Dahil ta po aram po ano ang tunay na namamati kayan. Kaya malagaw na po, pirmi po kita magkarumustahan. Pwede pong nagpapanggap
po ang kaibahan ta. Kaya pirmi po talaga kita ning magbantay. Na sa pag-advise ka po sa kakaibahan ta po. Ito talaga pong puso ni Lord. Ito talaga pong kaparaanan ni Lord. Na data po gabi ito na tahuling aram ta ang sitwasyon kan sa tuyang tugang. Papatamaan ta na. Nag-open po sa tuya. Sasabihan ta na po ning ano-ano. Kaya mahal ko po talaga na bago po kita mag-advise, bago po kita mataraw, mahalaga po na idulog ta po muna kay Lord. Na ipag-pray ta po kung ano pa ang sasabihan ta sa bawat makakaulay ta. Tabaga po, kantayin po pala na iyan, anggot ka. Ang emotion po, mapanglinlang po. Ang emotion po, dangerous po. Baka dahil po may pinag-aagihan ka, ang nagluluwas na po sa nguso mo. Puro na po dahil nakakaaya-aya. Kaya mahalaga po na ipadilta na po tulos kay Lord ang mga nangyayari po sa buhay ta. Nadawa po, data pa po pinapadil kay Lord, aram na po ni Lord kung ano ang nangyayari sa buhay ta. Taaki po kita ni Lord. Sabi po sa Hebreo 4, verse 13 to 15. 13 lang po ka. Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa Kanyang paningin. At sa Kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So ayan po dyan. Matalaga po kitang maitatago sa tuyang Diyos. Tanahihiling po kita ni Lord. Magayon lang pong isipon na kita baga po sa mundo. Kadakol baga po kita. Kadakol tao po. Bilyon-bilyon po ang tao. Pero magayunin po na dayman po, ngunyan po kunyari, ngunyan nag-pray po ako. Siyempre po may kasabayan ako kaya, takadakol po kitang tao. Pero ang puso po ni Lord, dahil si Lord na, halat lang nga, diyan ka muna, tainin mo na malalaong kaniyo ang sitwasyon. At diyan ka na nga, tainin mo na, tapirmi ka ni nagpipray. Pero po si Lord, bako po siyang araw kaya, dawa sarabay-sabay po kita magpipray. Gabos niya po nadadangog. Kaya mayo talaga pong makakasukat kang isip ni Lord, kang puso ni Lord, maapo sa iyang makakahigit. Kaya mahalaga po sa pag-pray ta po, magrami po kita, mag-pray po kita, nagarulang po aki. Dahil po kay po aning kadakol tigsasabi. Taday pa po kita nagtatarambasa na po ni Lord ang laman kang puso ta. Aram na po ni Lord kung ano ang intensyon ta. Kaya magayunin po na magpakatotoo lang po kita. Tapos sa pagpapakatotoo na po, mas lalo po i-reveal ni Lord kung ano po siya sa tuyang buhay. Kung paano po siya magpadangat, kung paano po siya mag-miracle, kung paano po siya magpatawad. Kaya kung ano man po ang tinatago-tago-tangon niya, kung ano man mga sikreto ta po, na dahil tatik sasabi, magayunin po na i-aminan ta na po yan sa satuyang Diyos. Kasi Lord po, aram niya po gapos. Kala ka po dahil tatik sasabi sa satuyang pastora,
Data sa tigsasabi sa leader ta. Data na day na po, mayo na pong nakakaaram. Si Lord po, bistado na po kita. Kaya mag-repent na po talaga kita. Tabaga po maabutan po kita ni Lord na nagpaparahambog. Na maabutan po kita ni Lord. Nasa church okay, tapos pag-abot sa harong naglulupay-pay. Kaya yan po, ano man po ang namamatian ta igdiyon ng kaugmahan. Bitbitong taptapan, maging hanggang sa harong, sa eskwelahan, sa trabaho, sa mga pinsan ta. Dawa sa iman po kita magduman. Dahil po kita magpa-apekto sa anuman pong nahihiling ta. Tabaga, ay ugmaon ako, basa ako, nakaspend time ako. Tapos nahiling ta po si kaklase ta, mamundoon, nagmurundo naman kita. Mahalaga mo po na dahil po kita magpa-apekto sa nahihiling ta. Panatiliyon ta po ang kaugmahan, maging ang salita po ni Lord sa buhay ta. Dahil po kita magpa-apekto sa namamati ta, na ay, at siya ako masunod kay Lord na may pinag-aagian ako. Kaya po kung kita po ngunyan may mga problema, may mga tiga-alala po, isabita na po talaga kay Lord. Ihibita po. Ilood ta po. Ang tunay po ning kaayusan, matatagpuan ta po yan kay Lord. Bako po igdi sa kaugmahan sa mundo. Tang kaugmahan po igdi sa mundo, panandalian lang po. Pwede pong, ay maperya ako, ta may problema ako. Maperya mo na ako, ta makulugan ang buod ko sa harong. Dart balloon. Tas iyo po, nakamati kitang kaugmahan. Ta, medyo nalibang kita, nalingawan ta si problema. Pero pag ulitan na naman po sa harong, nagirumduman ta na naman po. Digaro circle na lang po yan. Iyo na lang po yan ang perming gigibuhon ta. Pagkatos magperya, ay pinto ng perya. Maselfon na lang ako para malingawan ko ang problema. Malilingawan ta po ang problema pag pinupokus ta po ang sadiri ta kay Lord. Tapag pinukus ta po ang sadiri ta kay Lord, si Lord na po ang bahala na magtabang sa tuya. Siya po ang bahala na mag-provide po sa mga pangangaipuan ta po. Magayon din po baga sa pagsusunod ta po kay Lord. Dahil niya po kita pinapabayaan sa mga pangangaipuan ta. Maging ang pamilya ta. Mating-mati ta po talaga ang pagpuprovide po kay Lord pag nakatuon po ang satong mata sa iya. Mahihiling ta po ang tigigibon na Lord sa buhay ta pag ang mata ta po nakapokus po sa iya. Pero kung sa iba po tatigtuton ang matata ang buhay ta, paano ta po mahihiling ang tigigibon ni Lord sa mga buhay ta? Na baka inaayos, gusto pa lang pong ayusin ni Lord ang sitwasyon ta, pero dahil man po kita sa iya nag-aatubang, ta mas gusto mong libangon ang sadiri ta po sa makamundo. Kaya po dahil ta po talikuran si Lord, dahil ta po bayaan si Lord. Na dahil po maging dahilan ang mga nainilinta, ang mga namamatian ta po sa pagsunod ta po kay Lord.
na magagad po kitang kakusugan po na nanghahali po kay Lord. Bako po iti sa mundong iniyo. Takong sa mundo po talagang iniyo, mapapagal at mapapagal po kita. Minsan po ang physical tapong hawak, itong pagal na po. Pero kung nag-spend time po kita kay Lord, dahil ta po mamamalayan, dahil ta mamamatian, dahil ta mapapansin na pagal kita. Tayo na po itong sabi ni Ate RV, kung puspuson ka po, kang banal na espiritu, dawa pagal ka, makakaabante ka. Kaya mahalagaw po, ning magsunod talaga po kita sa tigsasabi ni Lord. Dahil kuman po aram, kung ano ang mga sinasabi po ngunyan sa indo ni Lord. Dahil kuman po aram, kung ano ang tigsasabing instruction po sa indo ni Lord ngunyan. Pero mahalagawan po na itoon tapuan sa tong talinga kay Lord. Itoon tapo ang matata kay Lord para mahiling tapo ang liwanag niya. Na mahiling tapo ang tigigibo niya. Kaya ngunyan po tigre-remind po kita ni Lord na mas lalo pa pong mag-spend time sa iya. Na ano man po ang mag-abot ni mga gibuhon, dakol man pong mag-abot na magsarabayan na po na dahi taaram ko ano nag-iirinutunta, inutunta po ang satuyang Diyos. Kapag ininunta po ang satuyang Diyos, maarabutan na lang po yan ang tabang. Maarabutan na lang po kung anong pangangaipota. Ako po, gusto ko lang po mag-share. Tagang sinagkaagit talaga pong aldaw. Yan po, aaminin ko po. Dahil talaga po ako masyadong nakaka-spend time. Sarabay na po ang gibon sa eskwelahan. Taramba ko na po talaga maging saro. Tapos nalilingawan ko po na may Diyos pa lang po ako na maduduluhan. Kaya duman pa ako piniukaw ni Lord. Nang sabi po ni Lord, yaon man po siya para tabangan ako. Magayon na lang po ang love ni Lord dawaday pa ako nakaka-spend time. Kasi tigibig ko po sa iya si mga pangangaipuan ko. Dakunan po siyang tigamit para tabangan ako. Tubod kaya po ako sa diri ko. Nakala ko kaya ko po. Pero nagpamati po sa kuya na Lord ni. Ang kaipuan ko po talaga ay siya na. Pag nagtiwala po kay kita sa diri ta. Baka salaan na po ang may pakanta po. Salaan na po ang nasusunod ta. Kaya po. Pero dahil po gamiton. Dahil po dahilan nun na mag-ibo na lang akong kasalanan tapag tigibi ko man palan kay Lord. Pag nagagad man palan ako ng tawad, tatabangan niya pa ako. Ayan po, maging kusog ta po, maging dahilan ta po ang pagkabasag ta para mas magrani pa po kay Lord. Gamitin ta po ang mga pinag-aagian ta, maging daradara ta po ngunyan. Para po mas magrani kay Lord, na mas maghagad po sa iyang tabang. Tamakaya po ang Diyos ta. Ang Diyos ta po dahil nagtuturo. Ang Diyos ta po 24 hours po na nag-aabang sa to, na nagbabantay sa to. Dawa maagahon ka po. Dawa po maagahon ka po magbasa, magrani sa iya, maparanas po si Lord.
Dawa na sa inkaman pong lugar, kung hinahanap po ang presensya ni Lord, mapamati po si Lord. Kaya mahalagaan po talaga ang mapagkumbaba po ng puso. Saka po, pasasalamat po ng puso. Dawa po sa ng mga bagay, pasalamatan ta po iyan, kay Lord po yan hali. Kaya po ngunyan, kung ano man po ang mga namamati ta, mga pinag-aagian ta, isurrender ta na po yan kay Lord. Tas gusto ko pa po ning mag-share. Sige lang. Baka pong sa kuya, sa tigdi-disciple ko po. Ayun na nga ni po yung day bago po ako nakaka-spend time kay Lord. Nasa labayan naman ni po. Tapos kasuba ko po talaga. Nabigla po ako Di ko nga ni po nararanasan ang presensya ni Lord. Nadawa ko. Araw-araw man po ako nagdi-devotion. Dahil po talaga itong araw po pag presensya po ni Lord ang nagbababa. Nadawa po kung kumpleto po kita sa devotion. Kung gano'ng panggap man lang po ito, bayo man lang po ito. Itanday ko na po nararanasan ang presensya ni Lord. Yun na po ito, tigibay ko po ito kay Lord. Tapos magayon lang po ta. Pero may pong may opportunity si Lord para po kita magbawi sa iya. Kaya po kung kita po may mga call po ni Lord, pangangapo dun po kay Lord, ito po talaga ang best na. Kasi bago po, pag-abot ko po ang diyo, yan po, tigibig ko na po siya kay Lord. Pero sabi ko po kay Lord, gusto ko pa pong mas more pa po talaga. Nakasaba ako po, ito nag-chat po si Marvin, nabigla po ako dahil nga di pa ako nakakakunig kay Lord. Nakasinabasa ko po ito. Nag-iyaw lang po ako, pero aram ko sa sarili ko na dahil po talaga ako nakakunig din yan kay Lord. Pero yan po, magayon lang po talaga pagpapakumbaba po. Daan tao mapagkumbaba po, tagagamitin po talaga ni Lord. Amen. Namisan po kaya pala po kita dahil nakakakunik kay Lord. Daharayo po kita kay Lord. Napako po si Lord ang priority ta. Kaya po pala magabat ang buhay ta. Napako po si Lord ang tigsusunod ta. Tapos magayonan po ka sa bago. Magayonan po ka sa bago si puso po ni Francine. Pagtuko ko po, namati ko po talaga ningtay po siya okay. Namatay ko po ni pero may daradara po siya. Tapos nun sitigapot ko po. Ang simbog niya po sa kuya. Deda talaga po siya okay. Pero ano po nito kung ano ang dahilan kung tayo siya okay. Kasi kaklase niya na po, tigtulad na po ang saro niya pang kaklase, tapos nalugadan po, kaya na po sa siya niya.
Tapos dumana po ako tignan. Mas lalo pa pong ginanahan. May tigigimo po talaga si Lord sa tigdi-disciple ko po. Na magayonan po na puso na po ni Lord ang daradara niya. Amen. Magayonan po na sasad na po siya. Pero po, dahil nahiling niya po ang iba pong tao na dahil okay. Tapos magayonan mo po kasi bago. Na magayonan po. Iyan po, pag Domingo po. Pero may talaga po kita mag-attend. Tamay tigsasabi talaga po si Lord. Sabi ko po sa sarili ko po sa bago, today nga na pa ako okay. Paano po palan kung day ako okay, tapos day pa ako nag-church? Day ko po dadamog ko ang sitig sarabi ni Marmy. Kung ano ang tigbaba niya po ngunyan. Day ko punta po maaraman, nasala na po palang agian tiga-agian ko. Nasala na po pala ang mga tigigiribo po. Kaya magayon po na permit talaga po kita ni magdalo po. Para po kay Lord. Tayo naayos po kita kaya ni Lord. Tigsasabihan po kita ni Lord. Tigre-remind po kita ni Lord kung arani pa po ba kita sa iya o bako na. Kung tinig niya pa po ba ang masusunod tao bako na. Magalat po kita sa sasabihan ni Lord sa mga inuutos po sa tuya ni Lord. Magalat po kita sa pagprita. Isipon ta po sa pagprita. Si Lord po kayo ng tigdudulukan ta. Kaya paano po ba kita mo niyan mag-pray? Nagpe-pray ba po kita mo niyan nakahigda? Nagsispend time po ba kita mo niyan? Ning ganitong bayo lang po. Permita pong alalahanan pag nagla-life group po kita. Pag nag-outreach po kita. Pag nagdi-disciple po kita. Iyo po inaatubang ta po kaya ng sa tong mga leaders. Ang sa tong ka-life group po. Pero ang init na inaatubang ta po kaya si Lord. Amen. Kaya ilingon ta po ang estado ta. Kung ano po ba ang mga suulot ta. Matugot po ba kita ni kakaharap punta si Lord. Mayo lamang kitang kaayos-ayos. Aatubangan ka po si Lord. Ni iba ang kakaurulay ta na nagrararautan kita. Kaya po tinatagang yan po discipleship. Para po si Lord ang parangalan. Dahil po yan dahilan para rautan ta po, istoryan ta ang ibang tao. Nagkakatiripon-tipon po kita para itaas si Lord. Naaramon ta pa po kung ano po ang tigsasabi ni Lord. Kaya remind ta po ang bawat saro sa tuya. Na may time man po para itong urulay-ulay talaga po kita. Igalang ta po permi si Lord. Igalang ta po talaga si Lord. Permita pong alalahanon na kung ano ang ginigibot sa kapwa ta. Iyo mo po ang tigigibot kay Lord. Takong puspos man po baga talaga kita. Takot po kita mag-ibong sala.
Bagantig lalakawan ta po ang sinasabi po ni Lord. Aram tano po, diyan po arinan sa lao tama. Kapirmita po ipag-pray na mahipo ta po ang puso ni Lord. Na makuata po ka ng tinitibok ang puso ni Lord. Tako, antik titibok po pala ang puso ta ibaman. Iyo po yan ang gigibon ta. Kaya mahalagawan din po, naalaman talaga po kang puso ta ay si Lord. Dahil po kita magpadikta sa feelings ta. Taong feelings ta po. Mapanling lang po talaga yan. Feeling ko, mas okay pag iniginibo ko, pero feeling mo lang po pala to. Kaya mga feeling ta po, mga what if ta po, aramon ta pang katotohanan sa Bible, bako po sa feelings ta. Ay, feeling ko abot pa man ako. Pag nag-light group kami, maibang muna ako sa barkada ko. Feeling mo lang po pala to. Kaganta pong boundary ang buhay ta sa mga kagustuhan ta po. Amen. Tabag ako pagsunod ta sa kagustuhan ta. Dahil ta na mamalayan, maghapon na lang pala po si kagustuhan ta ang nasunod ta. Sabihin ta na pong nakaspend time po kita. Pero may sitwasyon po na dahil po kita tigdulog kay Lord. Pag sa step po, na naghali po kita sa presensya po ni Lord, mahalagawan po na kada step ta po talaga, idudulog ta kay Lord. Tabaga po, pag step ta po, bako umampalang po ito sitik sa sabi ni Lord. Tapos naging komportable ka na po dyan. Di dyan ka na po naglakaw. Igdi po ang sinasabi ni Lord yung lakawan, hindi ka po naglakaw dahil komportable ka. Kita po, tatawan po kita ni Satan ng komportableng buhay. Para po dyan, garo dyan na lang po kita magtuon. Kaya po, magpasalamat po talaga kita. Kapag may mga pagsubok po talaga na pinag-aagian, kapag may pagsubok po kitang pinag-aagian, maparanas po dyan si Lord sa buhay ta. Ayusin po kita ni Lord sa mga problema na inaagian ta. Kaya habang po may pagsubok, may pag-asa. Habang may pagsubok, yaong pa ang Diyos ta para po pakusugon kita. Kaya mahalagawan po na bawat pagsubok po, ang raranian ta po si Lord, na si Lord pang matindog po sa pagkadapa ta. Kung ang iba po, pwede pong bayaan lang po kita kayan. Kaya pagkatiwala ta po, ang buong buhay ta po kay Lord. Amen. Kaya ang yan po, matirindog na po kita. Ngunyan po mapasaliksik po kita ng puso kay Lord. Magpakumbaba po kita kay Lord. Magpakatotoo po kita kay Lord kung ano ang namamatian ta. Ta sa pagpakakatotoo ta po kay Lord, kakaulan po kita ni Lord. Kaya mahalaga po na i-focus na po sa itong talinga sa tinig po ni Lord. Bako po sa tinig kang kataig ta. Bako po sa tinig kung ano man po ni nagtatanog-tanog sa panibot. Kaya ngunyan po, magpakutotoo po kita kay Lord.